Good day everyone, and isa na naman ka-episode nga kung sa diin mag-istoryahanay naman kita subong sang nagkalain-lain nga mga tupiko. Upod yung subong nga or subong nga adlaw si DJ Kulas together with George Winston sang Wild FM 105.9. and subong nga adlaw ari kita drubong sa may Cafe Anyo. So dako gyud nga magpasalamat naton George no sa kay SB Joseph Allen Espanyo yes. sa pagpasugot sa aton at the same time nagdami subong ang aton nga background din pasigahan sa likod ta kay guro gabal sis bingan niya nagliga do ka itom sinyo subong para daw puti-puti ka mo subong para daw maski way ka mo mga foundation kag wala ka mo makeup lipstick gwapo ka mo gyapon na di ba? So thank you so much again sa Cafe Anyo, and at the same time we would like to invite everyone nga lantaw gid kamo sa Pulso Panay. At the same time makita man kita sa Iloilo Teleradio, and makita man kita George sa may amazing channel. Amazing channel. So good day sa tanan. We'll be having lots of topics para sa inyo, one of which would be the activities sa city. Unfortunately, because of the anticipation of the bad weather, ang aton Iloilo Night Market was postponed, canceled for next week. Okay, just to make sure na everything will be fine. Okay, kag hindi mano aton nga mga safe clients. Kag at the same time ang safety gid sang aton man nga mga tagsakdag sa night market nato no kanami subong sa syudad kay very busy gid subong kagabi. December 5 kadamo sa mga activities ang nagkalatabo kag nakita naton nga all in all base sa mga reports nato nangin safe gid despite the fact nga kadamo sa mga traffic, kadamo sa mga tao sa syudad sa Iloilo, pero wala sa mga dagko nga reports nga nagkalatabo abi sa syudad sa Iloilo. Oh yes, I heard though damo tao last night sa opening sang mga lights. CPU had their opening of the lights also yesterday, so that's why nga medyo traffic kahapon no. Sang it was Friday. Friday, December 5, 2025. And also, ang talupang doon man subong, isa sa mga istoryahan man naton ining bagyo subong. Na si Vilma, si bagyo nga Wilma nga kung sa diin diri sa syudad sang Iloilo, as far as gin-announce ang DOST Pag-asa, ang Iloilo ara sa gyapon sa signal number 1 together halos bilog nga panay. Ang Capiz, Rojas, Antique, ang Gimaras ang ara sa gyapon sa signal number 1, despite ngati ang makita naton diri sa subong sa syudad sing Iloilo, okay ang panahon pero magulugalom lang. Fortunately ang weather right now medyo okay no diri sa aton, pero there's an advice of forecast na some parts of the northern area sa Panay would be experiencing heavy rains, heavy winds because of the typhoon. Kag kinahanglan gid ang paghalong sa aton nga mga pumuluyo sa subong balaan go George, hindi ka pwede kasi nga signal number 1 lang kamo makompante ka yung signal number 1 na di ba? Hindi lang ulango subong ang mga signal like signal 1 no. Kay kung ang signal number 1 subong may posibilidad kung alang-alangon lang ang kapit sang lansang sa balay mo, may posibilidad nga makakaskit sa signal number 1. Anything can change kung maulan tudo. Kung tuatop nga tulo. Da ulan nga tudo. Sang una yan, gamay nga tulo, mas masarang-sarangan pa sang subong do ka budlay na budlay na gigatama. So nagko ang mga ang ulan naton subong. So isa gaigda ko got payong kung isa matulog ka lang, shower ka pa. And also please take note sa inyong mga internets, may mga designated nga mga evacuation centers ang atong local government unit. So every time may laing nga tiyempo, make sure that you monitor sa mga sa mga radio stations, legitimate radio stations kag sa aton nga mga local government unit nga mga Facebook ang damos mong fake news, delikado Kag pinaka-importante gid mamati gid kun anong ginahambal sang aton nga local government units nga kung kinahanglan ma-evacuate na kung kisa ang disgrasya ra sa punto nga patiga-tiga ulo mo hinablang bambal nga hindi lang kuno maghalindi kay tungod okay pa man igo mura gali hindi na masarangan baha na dayon taas ng baha. So isa na sa mga factor man kung kaisa nga may madisgrasya, kung kaisa do hindi na mapulong bala. Ito ang ato nga local government nagatinguha man nga salbaron kag ibutang man sa safety ang pumuluyo. So kung maghambal gani
ang local government naton nga mag-evacuate na kita dayon. Yes, Tapos, isa pa yung notice ko subong, no? Let's go to road safety. Yes. Notice ko subong, damo mga motor ka aksidente. Damo gid. No? Because iban nga mga gamotor, iban nga overtake sa right side, which is a no-no. Kung makitaan nga na sa LTO, tapos ka gid. Please overtake mga gamotor on the left side, or miskan sa lakyan pa, do not overtake on the right side. Kaya disgrasya. Ang right side actually sa mga vehicles, ikaw may lakyan ka mga DJ Kulas, blind sign na namon. Once you do your overtake sa right side, no ginaya. Kag isa gid nga importante gid, ini parte gini kung like for example kuha ka sang lisensya, ginaparte gid sa seminar nga ginaubra sang LTO, amo nga hindi gid mag-drive kung nakainom kita. Hindi gid sa big no gid kay lain gid ang desisyon sang normal nga tawo kag kung nakainom ka na abi, daw galain gid ang imo nga desisyon. Importante gid permi ang safety gid naton kag okay man na nga magdali ka pero dapat controllable. Ang makontrol mo bala nga pagdala sang salakyan mo o sa motor mo. Daw ginapabati-batian mo ko. Don't drink and drive. Namo gid importante Be safe gid. Especially kung gabi, no? And then when it's raining, please be careful gid. Kay amo gid ang point in time nga slippery roads. Delikado. And, ang aton nga view sa road kung sa palibot is very very much limited. Kag isa man sa buong talulupang doon man ining pagmahal pagid George sa mga balakon. Ikaw may tindahan ka nagmakayos tiyang game mahal. Grabe sumo, like for example, ang siling haba tag 400 pesos na ang kilo. Ang itlog subong may tag 9 pulo na. Tapos ang ibang tag 11 tag 12 ng baligyanay. Ang Bombay subong 180 pesos. Bombay, no? Bombay ang nagligad nga mga binula na. Ang Bombay tag-ara sa 120 to 100 lang. Ang ahos subong pila na 200 to 220 na. Ang luya pila 210 pesos ang kilo. So kung damod grabe gid ang grabe gid subong ang pagmahal gid. Kag ini man siguro isa sa mga factor isa sa mga factor subong Disyembre. And let's hope and pray nga hindi ini magtayuyon na ba? Yes. Tanay control mas ng DTI, no? Pero kung ako, George, ang isa sa mga factor ang nagadako nga tax nga ginabayad sa mga negosyante, ilabi na ining medium small mga MSMEs naton gagmay nga mga negosyante gagmay nga mga negosyante nga kung sabihin kadlagko sa mga tax ang ilang nga ginabayaran. Now ang manami sinisubong kay may ara si former Senate President sa Chis Escudero nag-ubra ini sang Senate Bill 231. Nga kung sabihin ining Senate Bill 231 ang nagasiling nga i-reduce niya ang compliance cost sang tax regulations and at the same time, i-reduce pagid ang tax rate from 8% to 5% sa gross sales. Tama na ni kadako nga pagbuhin sa mga balaydan sang aton nga mga MSMEs. Mga pila ka percent? Do 8 from 8% to 5%. To 5%. Amakon mo ang 3% nga pagpanubo, it will be a big advantage sa part sa mga MSMEs. Kung matigayon ining Senate Bill 231. Kaya na-suggest nga ang withholding tax 1% lang. Amo nang pinakanami so anong mangin epekto sini sa mga negosyante? Kung nubo ang tax sa mga negosyante, buot silingon may posibilidad nga panubuon man sa mga negosyante ang presyo sa ilang mga balakron. Yes. Kung taas ang tax, buot silingon, white choice sa mga negosyante. Anong himuon nila? Patong. Patungan man niya ang tanan-tanan nga tax nga ginahatag sa ila, ipatong na nila sa mga consumer. Yes, so at the end of the day, ang kaluluoy sino? Manugbakal. Buyers. Kahit hindi man kita kasiling ang mga negosyante, hindi man kasiling abi karon nga kung nagtaas ang tax to, masiling sila nga kuluhon ko lang ang tax panubuon ko magyapon presyo. Tinagnegosyo ko pa magabos na, di ba? That's why si Senator Chis Escudero also wants a 2% para sa pagbibili ng mga services kasama ang lease of properties. Ayun, mga pagbawas, no? Pagpanubo sa mga inidako ni nga mga advantage, especially sa mga mamumugon, especially pa sa mga inablang
mga negosyante nga ang ilangan negosyo kag ang mga tawo waay galapaw sa mga tag 50 ka bilog bla tag 30 ka bilog kay ti consider pa na sila nga mga MSMEs, no? Yes. Ilabi na ang mga kaupdanan ni naton nga ara nagabaligya sa mga super, sa mga central market, dako gini nga benepisyo nila kon manginlaye ining Senate Bill 231. Yes, which is also very, very much pabor sa aton nga mga buyers. Because correct. this would help tone down or lessen the inflation, which is we have grabe subong inflation. Tama ka, mahal sa tanan, wala isang barato subong. Ayun. So, may barato, guro subong, basi panos na eh. Pero kung preska yung gusto mo, tinaban-laban, mahal-mahal ka gidya eh. Sa mahal-mahal ka pati gidya. panos, nabaligya mo pa. Papanginganian ba ho? Especially nga palapit ng dinagyang. Sus, Mariusep. Katagasak ang presyo subong. Gani. Kag isa pagit subong nga dapat naton istoryahan man, ining pag-commend ni Senator Chis Escudero sa kay President Bongbong Marcos sa aksyon subong sa presidente nga kumbaga daw sa pag-insindi naton madalasa sino man madalasa dira why labot ang presidente subong. Ang ako nga question, why is it George nga sa subong gin-commend sang former or ex Senate President Senator Chis Escudero ang aksyon sinisang sang presidente. Sang presidente yun. And also to cap things pagit no in relation to this, ang Independent Commission on for Infrastructure ICI has cleared Senator Francis Chis Escudero, former Senators Grace Poe, kag Nancy Binay of liability in connection with flood control mess after it found no sufficient evidence to warrant the filing of a case. Amo ni ko ng taon naton ang ginahambal ni Senator Chis for ex-President Senator Chis Escudero nga kung sa diin mas gin-commend niya subong ang presidente tungod nga ang basihan sang investigasyon subong is based on facts. Based sa pruiba, based sa mga makita nila nga mga impormasyon nga makapindown sang matuod-tuod nga mga tawo nga naglustay sang kwarta sang gobyerno, and not only based sa kung sino lang ang nagtudlo, kung sino lang naghambal, or kung sino man ang nagpasibangod. Di ba? So kung lang taon naton subong even si President Marcos nagasiling man nga kung diin ginataytay ang investigasyon base sa mga facts, dapat dito katuan. Maski sino pang may go, why siya labot. Amo ni ang rason kung nga ang gin-commend ni former Senate President Chis Escudero si President Marcos. Si BBM, yun. And at the same time, ang hambal gani ni former Senate President Chis Escudero ngati ang gusto niya accountability and cautioning against diversions that protect the guilty and ako nagi pero di ko intindihan and harm ang mga inosente. But silingon sini ang punto ni Senator Chis Escudero nga basi bala nga ma-weaponize ining issue nga ini nga matudlo kung sino nga mga tawo nga wala man ang gali basihan. Why na labot-labot bilahon pa. Isa na ka example ang kaugalingon niya. Diba? Kay mismo si Chis Escudero kag ang didto sa ilang lugar abi didto sa may Ilo, diba? Sa may Sorsogon nga kun sa din mismo na ang mga barangay captains, mga local executives dito naghambal na nga wala corruption sa lugar namon diya. Kag nagpamatuod, nagpirma sila mga local executives dito, former and present local executives, naghambal na ya nga wala, nagtestimonya sila nga wala ya. Now question, why is it nga ginapindown sa gyapon si Senator Chis Escudero? Amo ng point naton bla nga ba si ining mga investigasyon nga ni ma-weaponize lang sa personal gain. That's why nga not just for Chis Escudero. Not only kay Senator Chis Escudero, but at the same time sa mga tawo nga inosente pero ginatudlo. And let us also damo subong pagin mga DJ Quest mga ghost projects. Notice ka mo na. Amo na subong isa pagin ka dapat sina because we have a lot of ghost projects nga na diskubrihan na pero why pa ni kalupok gin actually. Nga kinahanglan magpangatubang gid ang mga tawo nga guilty sini kiti kun lang tawo naton George no ang naapektuhan sini sa mga ghost projects in Obala.
Ang mga tawo pumuluyo. Yes, so, Ang mga tawo nga waay sang kwarta sa batag adlaw-adlaw nga tanan di nagkadto ang kwarta nan. Sino naka-benefit sini? Nan. syempre those who are involved there, no? Hindi man takabalo kung sinugid. Hindi why man ta-proof. Correct. That's why gani nga gambal kita nga kinahanglan ang investigasyon mas based on facts kag amo ni subong ang ginakomended sang ni Senate President, former President Chis Escudero na pag-imbestigar sang Malacanang subong sang administrasyon na base dapat sa investigation in flood control projects na base sa mga facts. According to retired Supreme Court Justice Andres Reyes, no, chair of the ICI, said the recommendations were based on face-to-face interviews with the testimonies of senators, members of the House of Representatives, whistleblowers, contractors, and government officials, as well as affidavits, no, nga ginpresent sa ila sa Supreme Court regarding this matter. Okay, so gathered panel task to probe the flood control mess. And let's hope no nga ining sitwasyon subong sa flood control hindi lang blama iguan ang mga inosente nga mga tao. Hindi ang mga tao nga kung saan nagaubra sang matarong, nagaubra sang kaayuhan para sa pumuluyo, kundi kag matabunan ang mga tao nga sila gid ang may liability when it comes sa pagkadula sa mga flood control projects kani. Galing these things matindi to DJ Colas, medyo madalom-dalom ni. Mabudlay ni i-prove yun. Iti kun lang taon ta ang mga facts diin makwa sa mga facts ni abi kag for sure ni hindi man nila ngulango ang imbestigaran ay sini kag hindi man lang ngulango ang mga tao nga dapat imbestigaran mo gani. So may ini nga mga tao may mga ano man sila, may mga tindog man sila. Although nga tiyan mo na involved sila, I don't know if that is true or not, di ba? At the end of the day, kinahanglan nga magwa gid ang matuoran. Yes. So there should be an independent fact-finding team to do this. Pwede kuhaan sa mga impormasyon nga makapin down din sa mga tao nga nagaubra sini. Yes. So definitely kinahanglan sang logistics for these things to happen kamapuslo. Okay. And also before anything else, DJ Colas, you'd like to invite everybody no sa ato naman niyang local. We are going to have the Pamukaw sa Dinagyan sa ano ganit 10 Pamukaw sa Dinagyan December 16, right? December 16, that's Monday. No. Ano Monday? Wednesday? Tuesday. Tuesday. Okay, December 17, Wednesday mo now. December 16, no? Tipid hindi ko duty. Gutok na. Yawang ka na. Sir, grabe traffic na. Anday, Sir Mark, December 16, may ko na. Morning actually. Ang Pamukaw will be in the morning. Early morning do 6. 60 sa gabi, pa duty ko 6 plus. Pero ang activity will be Bilog na City. Yapon malibot din sa Bilog na City. No. Dito na lang I think sa kwan, if I'm not wrong, it's going to be sa kwan lang sa may Freedom. Sa may Freedom. Okay. Kasi kung magpalibot ka lang sa Saga, sino nang sino man tao? Ako na paninday. So, amo na ang isa sa mga activity nga bantayan gid sa syudad sing Iloilo, Subong, and at the same time ang isa man sa mga aktibidades nga balantayan Subong ang kwan ang mga lights man nga nagkalain-lain nga mga kabanwahanan ang mag-open man diri sa Angelicum, may ari diri Subong. Sa Angelicum naka-open na sila. Pero welcome gid diri, magkadto kamo sa Angelicum and enjoy the night. Kaupo di ang mga lights sang Angelicum kag siyempre kung magsamtang ga enjoy kamo kay kanami isang view man kadto kamo di sa may Cafe Anyo nan. Yes. Diri pungko mo sa Cafe Anyo, pangapi ka mo di upod kamo sa plangga nyo. Sa pamilya nyo, kag samtang naga-enjoy ka mo sang lights dre sa Cafe Anyo. Ato niya nga City Hall, way na yung tat lights siya. Way na yung punaw yan. Sige na yan. Sige na yan. Paski pistami na tayo, lights gapon. Kag at the same time, would like to say thank you man sa Pulso Panay, amazing channel. Would like to invite everyone and ang Iloilo Teleradyo. Salamat gid. Thank you so much. Makita nyo kami sa tatlo, Pulso Panay, Iloilo Teleradyo, kag amazing channel. And would like to invite everyone to please like, subscribe, para ma-update man kamo sa everyday sa mga
mga balita nga makita ninyo kag ma-update mo sa mga balita nga dapat nyo gid mabalaan. Yes. So, also don't forget, sa Wild FM, 6 to 9 in the evenings, George Winston and DJ Colas here. From 6 till 10 in the morning, from Monday till Saturday. Oh, yun, 105.9 Wild FM. Yun. Sige. So, thank you so much. Thanks a lot. Oh, and we do hope nga nakahatag man kami sa inyo sang entertainment and at the same time, kag enlightenment, information nga kinahanglan nyo man sa mga issues nga dapat nyo nga mabalaan diri sa syudad sa Iloilo, kag not only diri sa syudad sa Iloilo, but at the same time, diri man sa bugos nga Pilipinas. Thank you so much, guys. Okay, thank you.